Alas 5 na ng hapon ngayon ka lang dumating? Aba kanina pa ako rito ah. Saan ka na namang galing na babae ka at nauna pa ako sa'yo makauwi ha? Pasensya ka na, Rico. Nanguha pa kasi ako ng panggatong sa kakahuyan sa may tumana. Kaya hapon na ako nakapunta ng tindahan para bumili ng bigas. Nakita mo na? Ngayon ka pa lang pala magsasaing? Abay madalim na. Anong ginawa mo maghapon? Nagpatinda kasi ng mga ani niyang gulay si Aling Salve. Inilako ko sa kabilang baryo kaya hapon na ako nakauwi. Sayang din kasi. Pinambili ko na nga ng bigas natin yung kinita ko eh. Nanginginig ang mga kamay na katwiran ni Carmen. Inakala niyang kapag nalaman ni Rico na kumita siya ng araw na yon dahil sa pagtitinda ng mga inaning gulay ng kanilang kapitbahay, ay mawawala ang galit nito sa kanya. Sa lahat kasi ng ayaw ng asawa niya ay yung nauunahan siya nitong umuwi kapag galing ito sa trabaho. Mangangatwirang ka pa. Ang sabihin mo, nagbabad ka na naman sa tsismisan dyan sa tindahan kaya ngayon ka lang lintik ka. Magpasalamat ka may bisita akong darating. Kundi baka samain ka na naman sa akin. Sumama ang loob niya sa sinabing yon ni Rico. Sa halip kasi na magpasalamat ito dahil nakabili na siya ng mga kailangan nila sa kusina, ay masasakit na salita pa ang maririnig niya mula rito. Pakiramdam tuloy niya ay wala na siyang nagawang tama sa paningin nito. Parang lahat na lang ng gawin niya ay nahahanapan ito ng butas at dahilan para magalit sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ito sa kanya, gayong ramdam naman niyang kahit paano ay mahal naman siya nito. Siya nga pala, may dala akong 2 kilo na manok. Nandun sa kusina. Talaga? Naku, mabuti naman at may pang-ulam tayo ngayon. 2 itlog na maalat lang kasi nabili kong ulam saka noodles eh. Anong ulam ang pinagsasasabi mo dyan? Pulutan namin yan ng mga bisita ko, tanga. Ha? Ay, pasensya na. Akala ko kasi para sa hapunan natin yung dala mo. Para kang patay gutom. May ulam ka na, gusto mo pang lamunin yung pulutan namin? Sarap mong bigwasan ha. Bilisan mo nga dyan, para makapagluto ka na. Baka mamaya dumating na yung mga katrabaho ko, hindi ka pa nakakaluto. Oo, magluluto na nga. Pero anong gagawin ba dun sa manok na dala mo? Gawin mong baka, boba. Tinatanong pa ba yan? Iluluto mo syempre. Rico, ang ibig kong sabihin, anong luto? Gumamit ka nga minsan ng utak, Carmen. Palibasa, pang-hostess lang lagi ang alam mo eh. Kaya walang laman yung kukote mo. Lalo mo lang pinaiinit ang ulo ko sa katangahan mo. Baka hindi kita matansya, magulpi lang kita. Nasaktan siya sa tahasang pangmamaliit na yon ni Rico sa kanyang pagkatao. Pero mas pinili na lang niya ang manahimik para hindi na ito magalit ng husto. Alam niyang masasaktan lang siya nito kapag kumibo pa siya at mga tuwiran. Sige, aadobohin ko na lang ito. Sabawan mo yung kalahati para may sabaw naman kami. Sa kadamihan mo sinaing mo. Tapos dala mo kami ng kanin doon sa kubo mamaya pagkaluto mo niyan para makakain mga bisita ko bago uminom. Pero wala na tayong bigas para bukas kung isasaing ko lahat yun ngayon. Punyeta, ang dami mong reklamo Puro ka dada. Saka mo na isipin yung isasaing bukas, buisit ka. Lutuin mo na muna yung dala ko bago ka patamaan sa akin. Agad siyang yumuko sa takot na baka saktan na naman nga siya ni Rico. Tahimik na nasundan na lang niya ito ng tingin nang pumasok ito sa kwarto upang magpalit ng damit pambahay. Hindi niya mapigilan ang pangiliran ng luha sa mga mata dahil sa di magandang pagtrato ng asawa sa kanya. Akala niya ay totoo ang kabaitang nakita niya rito noon kaya siya nagtiwala. Ngunit nagkamali siya. Naging kabaliktaran kasi ng lahat ng inaasahan niya ang nangyari nang iuwi na siya ni Rico sa baryong yon. Ilang buwan pa lang kasi ay lumabas kaagad ang tunay nitong ugali. Hindi naging asawa ang turing nito sa kanya kundi isang mahalagang pag-aari at utusan. Baka kukupad-kupad na naman ang kilos mo dyan, Carmen. Bilisan mo at parating na tiyak sila Celso. Oo, sandali lang naman lutuin to. Sige, bahala ka dyan. Hintayin ko na rin sa kubo yung mga bisita ko Siguraduhin mo lang na maayos ang trabaho mo dyan.
Ayoko mapahiya, sinasabi ko sa'yo. Oo na, dun ka na sa labas para makapagpahinga ka na rin muna. Dadala na rin kita ron ng kape mo. Wag na, hintayin ko na lang yan niluluto mo. Habang nagluluto ay hindi maiwasang matakam ni Carmen sa amoy niyon. Kaya nang makaluto siya ay nagpasya siyang kumain na muna. Gutom na rin kasi siya sa maghapong paglalako niya ng mga inaning gulay ni Aling Salve. Sumandok siya ng kanin at naisipang kumuha ng tinola para ipang-ulam. Naisipan din niyang hindi naman siguro mapapansin kung babawas din siya ng ilang piraso ng adobo para may ulam sila kinabukasan. Ngunit namutla siya dahil sa magkahalong takot at gulat nang biglang sumungaw si Rico sa pintuan. Mabilis itong nakalapit sa kanya. Nagtalsikan ng pagkain mula sa kanyang bibig nang malakas siya nitong sampalin. Nabitiwan din niya ang hawak na pinggan ng pagkain. Kumalat ang lahat ng laman yon sa sahig. Sinong may sabi sa'yong pwede mong pakialaman ng pulutan namin, ha? Gaga ka? Ha? 2 piraso lang naman yung kinuha ko sa kakonting gulay, Rico. Gusto ko lang naman kasing tikman. Pasensya ka na. Lalong nairita si Rico nang mga tuwiran siya. Hinawakan siya nito sa buhok at pasabunot na idinukdok ang muka niya sa Tupperware ng itinabi niyang adobo. Inabutan niya kasi itong itinatago niya yon sa isang nakataob na kaldero. 2 piraso? Ano tong tinatago mong adobo, ha? Ano to? Nagtabi lang naman ako ng konti para pang ulam natin bukas eh. Punyemas, parang di ka pinapakain kung makaarte ka. Babawasan mo pa to, konti na nga lang. Hindi naman siguro nila mapapansin kung bumawas ako, Rico. Saka para sa atin naman yung itinabi ko. Paanong di nila mapapansin? Napansin ko nga. Gusto mo ba talaga ako mapahiya sa mga katrabaho ko mamaya, ha? Lintik ka talaga eh. Ligpitin mo na nga yan at baka dumating na sila. Napapahikbing pinulot ni Carmen ang mga nagkalat na pagkain sa sahig. Nanginginig ang katawan niya sa magkahalong takot at awa sa sarili. Sisipain pa sana siya ni Rico pero naudlot yon nang makarinig sila ng tunog ng tricycle na tumigil sa tapat ng kanilang tarangkahan. Tinapunan na lang siya nito ng matalim na tingin bago ito nagkukumahog na sinalubong ang mga bisitang kanina pa nito hinihintay. Oh, ba't kayo lang? Asan si Tukne? Ewan ko nga sa isang yun eh. Wala naman sa bahay nila nung dinaanan namin. Anak ng tinapang Tukne talaga yan oh. Sinabi ko nang dumiretso na lang dito eh. Si Boss Leo, akala ko ba malapit lang dito sa inyo umuwi yun? Ba't wala pa? May pupuntahan pa raw sabi sa akin kanina nung pinuntahan ko sa dating bahay ni Tandang Ipe. Iniwanan na nga sa akin yung pambili ng toma natin eh. Nagkatinginan sina Celso at isa pang kasama nito. Bumakas sa mga mata ng dalawa ang magkahalong pagkabigla at pagtataka. Ang tinutukoy kasi ni Rico na Tandang Ipe ay ang kilalang albularyo sa kanilang baryo na namatay sa karumal-dumal na paraan. Natagpuan itong walang buhay malapit lang sa mismong bahay nito sa Tumana na katabi ng medyo malawak na kakahuyang malapit lang kina Rico. Wakwak ang leeg nito at maputla na, sanhi ng pagkaubos ng dugo. Luwarin ang bituka at nawawala ang ilang bahagi ng laman loob ng matanda. Sa bahay ni Tandang Ipe ba na albularyo? Bakit dun tumira yun Ang dami namang mauupahan sa bayan. Bakit pa siya uupa? Siya na yata ang bagong may-ari ng bahay at iba pang naiwang ari-arian ng matanda. Teka, kamag-anak ba niya si Tandang Ipe? Malay ko. Pero ang pagkakaalam ko walang asawa yung matandang yon nung mapadpad dito at makabili ng mga ari-arian. May sabi-sabi nga nung maliit pa ako na iniwan daw si Tandang Ipe ng asawa niya dahil sa pagiging manggagamot nito. Ang pamilya raw kasi nung matanda ang madalas gantihan ng mga nakakalaban nitong mga maligno at mga mangkukulam. Ganun ba? Pero palagay ko, kamag-anak ni boss ang matandang yun eh. Baka siya yung tagapagmana ng albularyong yun. Bah, malaki rin ang naiwang ari-arian noon, di ba? Oh, anong problema kung kamag-anak siya o tagapagmana ng matanda? Di naman niya tayo kaagaw sa mga mamanahin niya para mag-alala tayo. Ang mahalaga, may trabaho tayo ngayon. Sa bagay,
Mas napaganda nga yung ganito eh. Naging dikit na kayo, nagkatrabaho pa tayo. Tama. Kaya mas mabuti na yung malapit siya sa atin kaysa malayo. Galing mo talaga pagdating sa ganyan diskarte, pre. Buti naging dikit natin si Foreman. Mas mapapalapit tayo, mas mainam. Hindi tayo magkakaproblema. Mismo pare. Kaya chill ka lang. Tuloy lang ang ligaya hanggat dikit natin si boss. Malakas ang mga boses ni Rico kaya rinig na rinig ni Carmen ang mga ito. Hindi tuloy niya maiwasang mapaisip kung bakit tila porsigido ang mga itong maging kadikit ang sinasabi nitong foreman. Naisip niyang marahil para manatili ang mga ito sa trabaho hanggang matapos ang kontrata nito sa paggawa ng kalsada. Ayon kasi kay Rico ay may ilang buwan pa bago yun matapos. Kaya para sa mga tulad nitong construction worker ay malaking bagay yun. Pero talagang pakiwari niya ay may iba pang dahilan ng mga ito bukod sa trabaho. Pero pre, parang wrong timing kami kanina. Narinig namin parang may world war kayo ni Mrs. Ha, yun ba? Wala yun pre. Lambing pa lang yun para tumino si Mrs. Kulang na kasi sa Carino brutal. Siya nga pala, nagpaluto ako ng pulutan sa kakanin para ready mga bodega natin sa alak, di ba? Sandali at sasabihin ko kay Carmen na ipaganda na tayo. Pagkasabi nun ay mabilis nang tumayo si Rico at tinungo ang kusina. Agad naman pinahid ni Carmen ang luha sa mga mata nang marinig na paparating ang asawa. Oh, anong kadramahan na naman yung paiyak-iyak mo? Kanina ka pa rito eh, hindi mo pa nilalabas yung pinaluto ko sa'yo. Alam mo, hindi ko alam sa'yo kung bakit wala kang kakusa-kusa. Gusto mo pa talaga yung inuutusan ka eh. Nagsasandok na nga ako. Nagsasandok na nga ako. Leche! Ang sabi mo, kahit kailan talaga makupad ka. Sagana ka kasi sa drama. Ayus-ayusin mo nga yung sarili mo ha. Bago magdilim ang paningin ko sa'yo't mabigosan pa kita. Eto na nga eh. Hinahanda ko na. Tsaka tigilan mo na yung kadramahan mo at bilisan mo na ang kilos. Ilabas mo na yung mga niluto mo para makakain na kami. Tain na drama mo. Sige na, bumalik ka na sa kubo. Ako na lang ang maglalabas nito. Nang iwan siya ni Rico ay saktong dumating ang sinasabi nitong boss. Narinig niyang tuwang-tuwang binati ito ng kanyang asawa kaya lalo siyang nagmadali sa paghahanda ng mga pagkain. Oh, Boss Leo, tuloy ka! Dito tayo sa kubo! Langya, kala ko i-Indianin mo na kami. Tagal mo eh. Ganun ba? Pasensya na ha, may inasikaso pa kasi ko sa bayan eh. Ayos lang yung boss. Ang importante, nandito na kayo at tuloy na ang jamming natin. Tsaka tamang-tama boss, nagpaluto ako ng adobong manok at tinola kay Mrs. Para may tsibog na tayo, may pulutan pa. Oh, edi nagabono ka pa pala. Pambili lang ng alak yung iniwan ko sa'yo ah. Siyempre boss, nakakaya naman kasi sa'yo kung sasagutin mo lahat. Sus, nag-abala ka pa. Bumili naman ako ng inihaw na bangus tsaka crispy pata sa bayan eh. Nakakahiya tuloy sa misis mo. Ba't kayo mahihiya? Bisita ko kayo. Ako ang bata sa bahay na to boss, kaya steady lang kayo. Yung crispy pata at bangus nyo, mamaya na natin tirahin yan pag umiinom na tayo. Paglabas ni Carmen ay bigla siyang natigilan nang makita ang bagong dating na bisita ni Rico. Bagamat medyo nakapwesto itong patagilid sa pintuan ng bahay na kinatatayuan niya, ay kapansin-pansin pa rin ang kakisigan nito. Hindi niya tuloy malaman kung tutuloy ba siya sa kubo o babalik na lang sa kusina dahil sa hiya. Pero nakita na siya ni Rico. Oh, ayun na pala ang tiyabog natin eh. Carmen, ano ba? Ba't nakatayo ka pa dyan? Bilisan mo na't kanina pa namin yan hinihintay. Sigaw ni Rico sa kanya na nagpagising sa saglit niyang pagkatulala. Subalit, lalong sumikdo ang dibdib niya nang bumaling sa kanya ang gwapong muka ng bisita nito. Pakiramdam niya ay parang tumigil ang kanyang paghinga at tila nagkaroon ng maliliit na mga paru-paro sa kanyang sikmura nang magtama ang tingin nila ng lalaki. Nakita niyang saglit na tumiim ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ah, siya nga pala boss. Misis ko, si Carmen. Magandang gabi po, misis. Kumusta po kayo? Mabuti naman.
Mukhang swerte ka sa asawa, Rico ah. Maganda at masikaso na eh. Mabait pa. Abo, syempre naman. Di tayo pipili ng lugi tayo, no? Saka, di lang naman akong swerte sa kanya. Swerte rin naman siya sa akin. Wala na rin siya makikitang tulad kong gwapo na, seryoso tapat pa. Di ba, Carmen? Oo naman. Swerte naman talaga ako sa'yo. Napipilitang sang-ayon niya habang inilalapag niya sa mesa sa tapat nito ang kanyang mga dalang pagkain. Nang mailapag na niya ang mga ito ay hinila siya ni Rico para paupuin sa tabi nito. Inakbayan pa siya nito at bahagyang pinisil sa balikat. Ngunit pakiramdam ni Carmen ay lalo siyang pinagmamasdan ng kanilang bisita. Tila pinag-aaralan nito ang kilos at reaksyon niya. Oh, narinig niyo yun? Asawa ko na nagsabi niya na. Sa panahon kasi ngayon, halos wala nang gwapong nagseseryoso sa babae. Karamihan hit and run na lang ang ginagawa. Yun bang tatakbuhan na yung babae pagkatapos matikman? Tama si Rico, boss. Tsaka karamihan sa mga gwapo ngayon, kundi check boy, gwapo na rin ang hanap. Nako, ang dami kong alam na ganyan sa syudad. Ikaw ba, boss? Huwag mo sabihing wala ka pang asawa. Sa gandang lalaki mong yan imposibleng wala. Nabigla si Carmen sa tanong na yon ni Rico. Hindi tuloy niya naiwasang mapatingin sa mukha ng kaharap nilang si Leo. Bigla ang sikdo ng kaba sa kanyang dibdib nang makitang tumingin din ito ng matiim sa kanya. Pigil ang hiningang hinintay niya itong sumagot. Subalit napatuwid siya ng upo nang marinig ang sinabi nito. Pakiwari niya noon ay biglang nanghina ang kanyang tuhod. Meron na, pero iniwanan ako. Anak ng patula naman? Ang tanga naman ng babaeng yun. Para lang siyang umayaw sa grasya dahil hindi na siya makakahanap pa ng katulad niyo, boss. Nairita si Carmen sa tila panggagatong ni Rico kay Leo. Bakas kasi sa malamlam nitong mga mata ang tinatagong sakit sa damdamin na tila kay tagal na nitong iniinda. Lalo pa siyang nainis nang dumagdag pa sa panunulsol ang kaibigan ni Rico na si Celso. Siya nga naman, boss. Alam nyo kasi yung mga tulad nyong gwapo at seryoso sa babae, endangered species na. Malapit na maubos sa mga katulad nyo eh. Tama. Kaya dapat sa mga ganong babae, boss, ibinabaon na sa limot. Tsaka paniguradong nakahanap na yun ng katapat niya. Baka nga nagsisisi na ngayon yun dahil pinakawalang ka pa. Napatingin si Leo kay Rico dahil sa sinabi nitong yon. Hindi tuloy niya napigilan ang pagdaloy ng isang masakit na alaala sa kanyang nakaraan. Dahil lang sa pagsunod sa huling habili ng kanyang lola, kaya nagpakasal sa kanya ang kanyang asawa. Malaki kasi ang utang na loob ng pamilya nito sa kanila. Nung una ay tutol siya sa kasunduang yon dahil sa agwat ng kanilang edad. 17 pa lang kasi ito noon samantalang siya ay 25 na. Bagamat matagal na siyang may lihim na pagtingin dito ay wala itong ideya sa tunay niyang damdamin. Hindi niya yon ipinahahalata dahil sa takot na baka iwanan din siya nito kapag nalaman nito ang itinatago niyang lihim. Nangangamba rin siyang baka hindi sila pareho ng nararamdaman. Bagay na napatunayan niya nang takasan siya nito sa mismong gabi ng kanilang kasal. Matapos nitong maibigay sa kanya ang sarili ng gabing yun, ay hindi na niya ito nakita nang magising siya ng madaling araw. O boss, mukhang nagre-reklamo na sa inyo yung baso ha. Nilulumot na raw siya sa tagal niyong tumagay. Anak ng patis, na-stack up na pala dito sa harap ko. Pasensya na ha, nawala sa loob ko. Huwag niyo na kasing iniisip yung walang kwenta niyong asawa, boss. Mag-happy-happy na lang tayo. Tama. Kahit masaklap ang buhay, ituloy lang ang tagay. Pero sa totoo lang, boss, sa akin di pwede yung gano'n na iiwan ako basta sa ere ng asawa ko. Lintik lang ang walang gante dahil titiyakin kong susundan siya ng ngit-ngit ko kahit sang lupalo pa siya magtago. Bahagyang kumuyom ang palad ni Leo sa mga sinabi ni Rico. Otomatikong napasulyap siya sa mukha ng katabi nitong si Carmen. Parang gustong manikip ng kanyang dibdib sa awa nang makita ang pagkailang sa mukha nito.
Halata sa mukha nito na hindi na ito komportable sa nagiging usapan nila, lalo na sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Rico. Wala na ba kayong kailangan, Rico? Inaantok na kasi ako eh. Wala na. Sige na, mabuti pang pumasok ka na sa bahay. Istorbo ka rito eh. Hindi na hinintay ni Carmen na ulitin pa ni Rico ang sinabi nito. Agad na siyang tumayo dahil baka lalo pa itong mairita sa kanya. Pakiramdam niya ay napapansin na rin ito ang mga malalagkit na tingin ng mga bisita nito sa kanya, lalo na si Leo. Magalang siyang nagpaalam sa mga ito at mabilis na pumasok sa bahay. Nagtuloy siya sa kanilang silid at inilatag ang pagal niyang katawan sa kanilang munting papag na nasasapinan ng manipis na kutsyon. Habang nakahiga at nagpapaantok ay naririnig niya ang usapan sa labas. Maiba pala ako. Nangangalahati na tayo ng iniinom wala pa si Tukne. Tadong yun ninjan tayo. Siya yung una nagyaya tapos siya yung wala. Kaya mo na. Baka may mas mahalagang inaasikaso lang yung tao. Marami pa namang pagkakataon na magkakaharap tayo ng ganito. Siya nga naman, Rico. Matagal pa naman dito si boss eh. Tsaka ayos lang yun. Nandito naman si Ambo. May payaso pa rin tayo. Patapos na ang inuman nila ay hindi pa rin dumarating si Tukne, bagay na ipinagtaka ni Rico. Sa kanilang magkakatropa kasi, si Tukne ang pinakagustong makaharap sa inuman ang bagong boss nila. May pagkasipsip kasi ang kumpare niyang yon at may kayabangan sa katawan. Mahilig itong dumikit sa mga nakakataas dito at sa mga taong may koneksyon. Oh, mauna na ako sa inyo, Rico Kailangan kong magpunta kay engineer ng maga bukas eh. Sige boss, salamat sa toma at pulutan Sa ulitin. Ready lagi itong kubo ko. No problem yun. Next time uli. Nang wala na si Leo ay malagihay ng tumayo sina Ambo at Celso. Namumungay ang mga matang nagpaalam na rin ang mga ito kay Rico. Paano bre? Sibad na lang kami nito si Ambo Hindi na naman tayo sinipot ni Tukne. Tapos sinibatan pa tayo ni boss. Sige pre, ingat kayo. Nang makalabas na ang mga bisita, ay tumayo na rin si Rico para iligpit ang kanilang pinag-inuman. Alam niyang magugulat kinabukasan si Carmen pag nagising itong malinis na ang kubo. Hindi kasi niya ugaling magligpit ng kalat nila mula pa nang magsama sila ni Carmen. Ngunit ngayon ay gusto niya itong sorpresahin. Tinablan siya kanina sa sinabi ng boss niyang si Leo. Aminado ito sa mga pagkukulang nito sa asawa. Hindi tuloy niya naiwasang maisip na baka ganun din ang mangyari sa kanila ni Carmen. Dahil sa samot-saring emosyon na biglang lumukob sa kanya, ay hindi niya tuloy na malayang nagising na pala si Carmen. Ay, naku, pasensya ka na napahimbing ng konti yung tulog ko. Hindi ko tuloy na malaya na tapos na kayo mag-inuman. Ako na lang dyan. Ako na lang. Hindi naman ako lasing kaya yakang-yaka ko na to. Tsaka tapos na rin naman ako rito eh. Pero ayos lang ba sa'yo? Mas ayos kung ititimpla mo ako ng kape. Sandali, isasara ko lang yung tarangkahan. Sige. Napapakunot ang noong nasundan na lang ng tingin ni Carmen si Rico nang lumabas ito para isara ang kanilang tarangkahan. Subalit napatakbo siya palabas nang marinig niya ang malakas na kalabog sa kanilang bakuran. Rico? Ano yun? Wala. Binato ko lang yung lintik na asong nakapasok dito sa bakuran natin. Ganun ba? Natakot naman ako sa'yo. Akala ko kung napano ka na. Ayos lang ako, ano ka ba? Ako pa ba nga alalahanin mo barakong-barako yata to? Natatawang biro ni Rico sa kanya. Nakangiting ipinakita pa nito ang muscle nito sa braso na labis na naman niyang ipinagtaka. Ni minsan kasi ay hindi pa ito nagbiro ng ganon sa kanya. Sanay siyang palagi itong galit, lalo kapag nakainom ito o kaya ay pagod. Sandali Iigpitan ko lang yung pagkakasara ng pinto ng tarangkahan natin para hindi na makapasok yon. Rico, hindi kaya yung aso ni Katinding yun? Yung lumapa noon kay Tandang Ipe? Hindi, iba yung asong nakita ko. Di akong hindi aso dito sa baryo natin ang isang yon.
Ganun ba? Kaninong aso kaya yun? Huwag mo na isipin yun. Di na makakapasok yun dahil sinara ko na maayos yung tarangkahan natin. Kaya matulog na tayo. Hindi na nakipagtalo pa si Carmen sa asawa. Nagtataka man sa tila bigla ang pagbabago sa kilos nito, ay nagpatianod na lang siya. Hindi siya tumutol ng akbayan siya nito at akayin papasok sa loob ng bahay. Teka, paano pala yung kape mong tinimpla ko? Sayang yun. Kaya mo na yun. Nawala na rin naman ako ng ganang uminom ng kape. Saka inantok na rin ako kaya magpahinga na tayo. May trabaho pa ako bukas eh. Dala marahil ng pagod at epekto ng alak ay agad na nakatulog ng mahimbing si Rico habang nakayakap sa kanya. Pipikit na rin sana siya dahil sa antok nang marinig niyang tila may naglalakad sa labas malapit sa kanilang silid. Gusto sana niyang lumabas para tingnan kung may nakapasok sa bakuran nila pero natatakot naman siya. Hindi rin naman niya magising si Rico para ito ang tumingin dahil baka magalit na naman ito. Hindi na lang sana niya yon papansinin, tutalay nakalak naman ng maigi ang lahat nilang pinto at bintana. Isa pa ay parang hindi naman yabag ng tao ang naririnig niya. Subalit nang makarinig siya ng marahas na hagok ng tila galit na hayop ay napabalikwas siya. Puno ng kuryosidad na dahan-dahan siyang tumayo upang sumilip sa siwang ng bintana ng kanilang silid. Sa parte kasing yun niya ito naririnig. Ngunit gano'n na lang ang sindak niya nang makita ang isang baboy ramo na may kakaibang laki. Nakatayo ito sa tapat ng bintana paharap sa kanya. Nasisinagan ito ng liwanag ng buwan at ng ilaw na nagmumula sa kwarto nila, kaya't kitang-kita niya ang mabalasik nitong anyo. Nangatog ang buong katawan niya nang lumapit ito sa tapat ng bintana na waring alam na sumisilip siya. Malakas siyang napasigaw nang bahagyang kumiskis ang nakausli nitong dalawang pangil sa bintana. Dahilan para magising si Rico. Lintik naman, Carmen, oh! Natutulog ang tao nang bubulaho ka ng sigaw! Nakakainit ka talaga ng ulo eh! May baboy ramo sa labas ng bintana, Rico! Napakalaking baboy ramo! Anak na, ano na naman bang drama yan? Paano magkakaroon ng baboy ramo sa bakura natin wala namang baboy ramo dito sa baryo natin? Naiiritang asik ni Rico sa kanya. Tumayo ito at binuksan ang bintana nila ngunit wala itong nakita. Oh, asa na yung baboy ramo sinasabi mo? Ang liwanag ng buwan sa labas, wala naman ako nakita. Sa kautang na loob naman, Carmen. Nakita mo namang isinara ko ng mahigpit yung tarangkahan natin eh. Isa pa, palibot tayo ng bakod at masinsin ang pagkakagawa ko noon. Pero totoo ang sinasabi ko. May nakita akong napakalaking baboy ramo sa may bintana. Malakas ang kutob kong aswang yon, Rico. Ang tindi ng imahinasyon mo naman, Carmen. Daig mo pa yung sabuga. Sa edad mong yan naniniwala ka pa sa aswang? Pero Rico, totoo ang aswang. Matulog ka na nga. Aswang sa inalintik ka. Baka mapigong pa ako sa'yo, tamaan ka pa sa akin eh. Storbo ka sa pagtulog. Naiiling na niyakap na lang ni Rico ang asawa nang mahiga ito sa tabi niya. Maaga pa ang pasok niya kaya wala siyang balak makipag-away dito. Ngunit kinabukasan ay nagulantang sila nang matagpuan ng isa sa kanilang mga kasamahan sa trabaho ang wala ng buhay na katawan ni Tukni. Nakahandusay ito sa batuhang may ilang daang metro lang ang layo sa ginagawa nilang kalsada. Maging siya ay nangilabot sa itsura ng bangkay nito. May malaking wakwak ito sa leeg na parang sinakmal ng kung anong malaking hayop na may malalaki at matatalas na ngipin. Sa sobrang lalim at laki niyon ay halos maghiwalay na ang ulo nito at katawan. Puno rin ito ng malalalim na kalmot at kagat sa braso. Nakanganga ito at dilat ang mga mata. Waring sindak na sindak sa kung anumang nakita nito bago ito nalagutan ng hininga. Tragis pre, nadali si Tukni ah. Kaya pala hindi tayo sinipot kagabi. Oo nga eh. Sino kaya tumira sa kanya? Sa itsura ng bangkay ni Tukni pre. Palagay mo ba, tao ang yumari sa kanya?
Sumagi sa isip ni Rico ang sinabi ni Carmen kagabi sa tanong na yon ni Celso. Naisip niyang baka totoo ang aswang ang nakita nito kagabi. Isa pa, aswang din ang pinaghihinalaan ng kanilang mga kababaryo na salarin sa pagkamatay noon ni Tandang Ipe, kahit pa pinatunayan na ng autopsy na aso ang lumapa rito. Naaalala tuloy niya yung nakita nila ni na Celso at Tukne noon. Napapaisip nga rin ako eh. Di kaya totoo yung nakita natin noon? Nakitang ano? Sabay pang napalingon sina Celso at Rico nang marinig ang boses ni Leo mula sa kanilang likuran. Hindi tuloy nila napigilang hindi kabahan, lalo nang makita nilang tila napakaseryoso nito. Ngunit agad nakabawi si Rico. Nandyan na pala kayo, boss. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Tsaka bakit ang daming tao rito? Ano ba meron? Boss kasi, si Tukne. Oh, anong tungkol kay Tukne? Boss, may dumali kay Tukne kagabi. Bangkay niyang pinagkakaguluhan ng mga tao dun sa may batuhan. Ha? May tumawag na ba ng pulis? Sikap na raw bahala dun, boss. Siya na lang daw ang tatawag ng soko saka pulis. Mabuti naman kung ganon. Sabihan niyo yung mga kasama niyo na bukas na lang pumasok para maimbestigahan na maayos ang nangyari kay Tukne. Ako na lang magsasabi, boss. Bago pa nakasagot si Leo ay mabilis nang pinuntahan ni Rico ang mga kasamahang nakikiusyoso pa rin sa bangkay ni Tukne. Sinenyasan niya ang mga ito na wala silang pasok. Napilitan ang mga itong magsiuwi matapos ng ilang minuto pang pakikiusyoso. Naiwan silang tatlo ng boss niya at ni Celso upang hintayin ang mga otoridad. Boss, naniniwala ba kayo sa mga kakaibang nilalang tulad ng mga aswang? Bakit mo na itanong? Palagay ko kasi totoo sila eh. Para kasing aswang ang pumatay kay Tukne. Hindi magagawa ng ordinaryong kagat ng hayop yung ganung wakwak sa leeg niya. Pero nagtataka lang ako, kung totoong may aswang, ba't si Tukne ang kinursunada? Di ba mga buntis lang at may mga sakit ang tinitira ng aswang? Baka naman may atraso sa aswang na yun ang kaibigan nyo. Nagkatinginan sina Rico at Celso. Kapwa sila nakaramdam ng kaba dahil sa sinabing yon ng kanilang boss. Lihim tuloy na naipagdasal ni Rico na sana ay walang kinalaman sa naging atraso nila noon ang pagkamatay ni Tukne. Ba't parang bigla kayo natahimik? Pansin ni Leo sa naging reaksyon nila. Nagpalipat-lipat pa ang tingin nito sa kanila na waring naghihinala ng kung ano. Ha? Kwan, naiisip lang namin si Tukne, boss. Kawawa naman kasi yung nanay niya eh. Wala nang magbibigay ng pangtongits at pambingo. Ngising bawi ni Celso upang hindi maghinala si Leo na kinabahan sila. Malakas talaga kasi ang kutob niyang aswang ang pumaslang sa kaibigan nilang si Tukne. Akala ko natakot na rin kayo sa aswang eh. Boss naman, nagpapatawa ba kayo? Kung totoo mang may aswang, hindi namin yun uurungan itong si Rico. Talaga lang ah. Baka pag ikaw lang mag-isa makakita umurong yung itlog mo sa takot. Ba't kaya parang ang tagal naman ng mga pulis? Lalangawin na dun yung bangkay ni Tukne sa batuhan di pa nagsisidating yung mga hinayupak. Singit ni Rico para maiba na ang usapan. Hindi na kasi siya komportable sa tila nanunuring mga tingin ni Leo sa kanila. Hindi niya alam kung anong iniisip nito tungkol sa kanila ni Celso. Baka nag-iisip ito na may kinalaman sila sa nangyari, lalo at sila ang huling nakasama ni Tukne nung hapon bago sila nag-inuman. Mabuti pa siguro umuwi na rin kayong dalawa. Ako nang bahala rito. Kung ganun mauna na kami sa'yo, boss. Kita-kits na lang tayo bukas. Tumangulang si Leo at madilim ang mukhang hinatid ng tanaw ang dalawa habang papalayo. Natitiyak niyang may kakaiba sa palitan ng tingin ng dalawa kanina. Tila may sikretong itinatago ang mga ito at yon ang gusto niyang alamin. Samantala, naisipan naman ni Carmen na manguha ng mga gulay sa kakahuyang malapit sa gilid ng tumana nang yumaong si Tandang Ipe. Pauwi na siya nang maagaw ang pansin niya ng isang kakaibang bato sa gilid ng daang palabas ng kakahuyan. Pinulot niya yon para sipating mabuti. Mabilog yon na parang hole na sinlaki ng duhat. Kulay itim din ito at makintab. Mukha itong itim na perlas kaya naisipan niyang iuwi sa kanila. Dahil wala siyang bulsa ay isinuksok niya yon sa kanyang bra.
Punyeta naman! Saan ka na naman bagaling, Carmen? Tanghali na hindi ka pa pala nakakaluto ng ulam. Alam mo namang umuwi ako rito ng tanghalian ah. Maaga pa naman, Rico. 9:00 pa lang naman. Sakto lang para sa pagsasaing ng tanghalian. Mga ngatwirang ka na naman. Saan ka nga kasi galing? Sa kakahuyan, nanguha lang ako ng mga gulay sa kakonting panggatong. Di ba sinabihan na kitang wag na wag ka nang pupunta ron? Ang tigas talaga ng ulo mo! Marami kasing mga sitaw at okra dun sa gilid ng bakod ng tumana ni Tandang Ipe. Sayang naman kung di pakikinabangan. Carmen naman, ba't ba parang napakatanga mo? Alam mo namang dun nilapa ng aso si Tandang Ipe. Punta ka pa ron ng punta. Grabe ka naman kung makatanga. Wala na rin naman yung asong lumapa doon sa matanda ah. Di ba pinatay na yun ng mga taga-munisipyo dahil delikado na raw? Lalo raw yung tatapang at lagi ng mangangagat dahil nakatikim na ng laman ng tao. Hindi alam ni Carmen kung bakit biglang lumakas ang loob niya ngayong mga tuwiran kay Rico. Pakiramdam din niya ay parang biglang uminit ang kanyang mukha. Kunot noong napatingin naman sa kanya si Rico. Mukha yatang nagkakasungay ka na, Carmen. Ang lakas na ng loob mo magtaas din ang boses sa akin. Ayoko lang naman kasing matulad ka kay Tandang Ipe at kay Tukne. Bakit? Ano nangyari sa kaibigan mo? Patay na si Tukme, Carmen. Hindi pa alam kung sino o ano ang pumatay sa kanya. Wakwak kasi ang leeg niya at nawawala rin ng ibang laman loob. Sinasabi ko na nga ba? Totoo yung nakita ko kagabi, Rico. Aswang ang baboy ramong nakita ko sa may bintana. Malamang na siya ang pumatay sa kaibigan mo. Hindi ko alam kung paniniwalaan kita. Wala naman kasing baboy ramo sa baryong to. Isa pa, hindi nananalakay ng tao ang ganong hayop maliban kung saktan mo. Hindi na lang nakipagtalo si Rico kay Carmen. Siya man kasi ay parang gusto nang maniwala na aswang nga ang pumaslang kay Tukne. Hindi yun magagawa ng normal na tao kahit pa nasa ilalim ito ng epekto ng ipinagbabawal na gamot. Hindi rin kayang sakmalin ng isang ordinaryong aso ang leeg nito ng ganoon na halos mapigtal sa katawan. Wag na nga natin pag-usapan ng tungkol dyan. Magsahin ka na lang. Siya nga pala. Yung crispy pata kagabi andun sa kalderong may takip. Hindi naman nagalaw yun eh. Yun na lang ang paksiwin mo. Oo, sandali. Magpapalit lang ako ng damit. Nangangati ako rito sa mga amorsekong dumikit sa damit ko eh. Bago pa nakapagsalita si Rico, ay mabilis nang tinungo ni Carmen ang kanilang kwarto para magbihis. Pagkapasok ay agad niyang hinubad ang damit na puno ng amorseko. Nagulat pa siya nang biglang malaglag mula sa kanyang bra ang batong napulot niya. Dinampot niya yon at muling sinipat. Napansin niyang tila lalo yung gumanda at tumingkad ang pagkaitim. Nangingiting itinago niya yon sa ilalim ng kanyang damitan. Buwan din ang nakalipas ngunit walang nangyari sa kaso ng pagkamatay ni Tukne. Walang nahuling salarin dahil lumabas din sa autopsy na pangil umano ng isang malaking aso ang sanhi ng mga kagat na nakita rito. Kung kaya't nagpalabas na lamang ng ordinansa ang kanilang munisipyo na bawal ang pag-aalaga ng malalaking aso. Ipinagbawal din ang mga asong gala sa mga barangay at sino mang mahuling may alagang aso na hindi nakatali ay pagmumultahin. Hindi pa rin talaga ako makapaniwalang aso lang pala ang katapat ni Tukne. Mabuti na rin sigurong ganun ang resulta ng investigasyon sa pagkamatay ni Tukne, pre. Dahil sa asong yun ligtas pa rin ang sikreto natin. Anak naman ng pating, pre oh. Baka may makarinig sa'yo sumabit pa tayo. Mabuti na lang tulog na si Carmen. Tragis ka, pre. Hanggang ngayon hindi maalis sa isip ko yung nangyari. Kung di nyo kasi naisipan ni Tukne na haluan ng pulbos yung mga iniinom natin, hindi sana mangyayari yun. Lintik talaga. Sinabi lang inaamoy yung boses mo, baka may makarinig sa atin. Baka mapahamak pa tayo ng dahil sa'yo niyan eh. Singhal ni Rico kay Celso. Mabuti na lang talaga at tahimik na ang gabi at wala ng mga tao sa labas. Naniniwala pa rin kasi ang mga tao na aswang ang may kagagawan sa pagkamatay ni Tukne, maging ni Tandang Ipe. Kaya't takot na ang mga kababaryo nila na lumabas sa gabi. Pero, sino nga kaya yung kumana kay Tukne? Bamalay ko, pareho tayong walang alam tatanungin mo ko. Nagtatanong lang naman yung tao init agad ng ulo mo.
Siyempre, baka lang may pinaghihinalaan ka at gusto mong sabihin din sa akin. Sinong paghihinalaan ko? Aso nga raw yung nakapaslang kay Tukne, sabi sa autopsy. Lintig na autopsy kasi yan Walang kwenta. Parang mga inutil na pulis lang dito sa atin Walang silbi. Mas mabuti pa siguro pre, umuwi ka na habang hindi pa tayo ganong lasing. Para kapag nasalubong mo yung aswang na tumodas kay Tukne, may labang ka. Simpleng pagtataboy pre Makauwi na nga, bago mo pa ako ipagtulakan palabas. Ugok, umuwi ka na't i-score pa ako. Sira ulo, huwag ka manginggit. Natatawa pang sigaw ni Celso nang isara ni Rico ang tarangkahan. Papasok na siya ng bahay nang may mapansin siyang tumakbo galing sa may bandang kwarto nila. Mabilis itong nakalusot sa parte ng bakod nilang patungong kakahuyan. Bagamat hindi niya yun namukhaan dahil sa bilis, ay natitiyak niyang tao yon at isang lalaki. Pakiwari ni Rico ay umakyat lahat ng dugo niya sa ulo dahil sa hinalang nabuo sa isip niya. Halos mamula sa galit na pumasok siya sa bahay at nagtuloy sa kanilang silid. Lalong sumulak ang dugo niya nang makitang gising si Carmen at tila may sinisilip pa sa bintana. Mabilis siyang nakalapit dito at buong gigil itong sinampal. Punyeta ka? Nalingat lang ako saglit, sinasalisihan niyo na ako? Dito pa talaga sa pamamahay ko? Nanginginig sa galit na sigaw nito kay Carmen. Gigil na dinaklot nito ang buhok ng babae sa kahinila patayo. Sino yung lalaki mo? Sino? Wala akong alam sa sinasabi mo, Rico! Bitawan mo ako! Nagpupumiglas na sikmat ni Carmen. Lalo namang nag-ulol sa galit si Rico. Sa tingin niya ay tumapang na si Carmen at marunong nang lumaban sa kanya dahil sa kabit nito. Nagtataasan mo na ako ng boses ngayon Bakit? May pinagmamalaki ka na Ha? Bitawan mo ako, Rico! Ano ba? Wala akong alam sa binibintang mo! Anong wala Anong wala? Kitang-kita kong kagagaling lang dito ng lalaki mo. Saan mo pinadaan? Sa bintana? Kaya ba nakasilip ka pa kanina? Sa sobrang galit ay muli nitong sinampal si Carmen. Hindi pa to nasiyahan ay sinuntok pa nito ang babae sa sikmura. Dahil doon ay nanlalambot na napakapit si Carmen sa ibabang bahagi ng munting lagayan niya ng damit. Kasabay niyang bumagsak sa sahig ang batong itinago niya roon kasama ng ilang piraso ng damit na nahawakan niya. Agad yung nakaagaw sa pansin ni Rico. Dinamput yon ng lalaki at sinipat. Ano to? Perlas na galing sa kabit mo? May aswang ka pang nalalaman Yung pala ibang aswang ang kinakalantari mong haliparot ka. Muling singhal nito sa nakalupasay ng si Carmen. Isinuksok nito sa bulsa ng suot na polo shirt ang itim na perlas at muling hinawakan sa buhok si Carmen. Ano? Magsisinungaling ka pa? Hindi mo pa rin sasabihin kung sino yung lalaki mo? Tama na, Rico. Maawa ka sa akin. Wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Kaya lang naman ako sumilip sa bintana kasi nakarinig ako ng mga yabag. Pero wala akong lalaki, Rico. Maniwala ka! Para namang biglang nahimasmasan si Rico. Nakaramdam siya ng awa kay Carmen nang makita ang mga luha nito. Saka lang niya napansin na puro na palapasa ang mukha ng asawa. Ngunit hindi niya pinahalata yun dito. Nanatiling matigas siya kay Carmen. Ngayon siguro alam mo na kung paano ako magalit, Carmen. Kaya't wag na wag mo akong tatarantaduhin dahil baka hindi lang yan ang abuti mo sa akin. Naintindihan mo? Oo, Rico. Naiintindihan ko. Mabuti naman kung ganon. Sige na, ayusin mo na yung sarili mo at pagkatapos matulog ka na. Muling asik ni Rico kay Carmen bago ito lumabas ng silid. Nagpa siya itong sa kubo matulog dahil hindi nito kayang marinig ang mga sigok at hikbi ni Carmen. Hindi niya sinasadyang masaktan ito ng todo. Nagsisisi siyang nadala siya ng bugso ng damdamin. Gano'n naman lagi ang nararamdaman niya tuwing nasasaktan niya si Carmen. Pero ngayon ay tila sumobra ang pananakit niya rito, bagay na lihim niyang pinagsisisihan.
Hanggang sa tangayin siya ng antok, ay yun pa rin ang nasa isip niya. Hindi na niya namalayan nang biglang kumislap ang laman ng bulsa sa kanyang dibdib. Lumabas doon ang itim na perlas at saglit na nanatili sa ere. Pagkatapos ay bigla itong pumasok sa kanyang bahagyang nakaawang na bibig. Mataas na ang araw nang magising si Rico kinabukasan. Pahinamad itong bumangon at tinungo ang kanilang silid para silipin si Carmen. Mahimbing pa rin ang tulog nito kaya't hindi na niya ginising. Tutal ay linggo naman at wala siyang pasok sa trabaho, kaya't siya na lang ang lumabas para bumili ng kape at sigarilyo sa tindahan sa tapat nila. Pabili nga ng isang 3-in-1 na kape, Aling Bebang. Samahan nyo na rin ang 6 na stick ng yosing pula. Oo, sandali lang at bubuksan ko lang itong isang pakete. Siya nga pala Rico, nakarating na ba sa'yo ang balita? Naku, kay talaga, Aling Bebang. Pagdating sa balita ang bilis makasagap. Baka gusto mo lang namang malaman agad. Pero kung ayaw mo, di wag. Ano ho bang balita yan? Abay patay na raw yung kumparing Celso mo na taga-kabilang purok ah. Natagpuan daw ng pamangkin niya sa kakahuyan na wakwak ang leeg at waratang tiyan. Kaninang madaling araw lang. Walang ligoy-ligoy na balita ni Aling Bebang sa kanya. Pakiramdam niya ay nanlamig ang buo niyang katawan sa narinig na sinabi ng matanda. Hindi na tuloy niya nahintay na maibigay nito ang mga binili niya. Nagmamadali na siyang umuwi at ginising si Carmen upang magpaalam. Pupunta lang ako sa kabilang purok, doon kina Celso. Baka gabihin ako kaya't wag mo na ako hintayin. Isara mong mabuti ang tarangkahan bago ka matulog. Aayusin ko rin muna yung konting sira ng bakod sa may tapat ng bintana para walang makapasok doon. Bakit ba parang aligagang-aligaga ka? Ano bang meron kina Celso at gagabihin ka pa? May nangyari raw kay Celso. Aalamin ko kung totoo. Natagpuan daw kasi kaninang madaling araw yung bangkay niya sa kakahuyan. Ako ang huling kasama ni Celso kagabi. Kaya siguradong tatanungin ako ng mga pulis. Ayokong dito pa ako sa bahay imbestigahan ng mga lintik na yon. Magkahalong pangamba at takot ang nararamdaman ni Rico ng mga sandaling yun. Pakiwari niya ay iniisa-isa sila ng kung anumang nilalang na yon na pumaslang kina Tukne at Celso. Malakas kasi ang kutob niyang magkaugnay ang nangyari sa dalawa. Hindi na rin naman tumutol si Carmen sa mga sinabi ni Rico. Para sa kanya ay mabuti ngang hindi muna niya ito makita buong maghapon. Hindi lang niya maisatinig ngunit tila unti-unti nang nawawala ang kaunting pag-asa niyang magbabago pa ito. Ang pag-asang yon na tangi niyang pinanghahawakan kaya't hindi niya to magawang hiwalayan. Isa pa'y natatakot din siyang magkamali ulit ng desisyon. Nang makaalis si Rico ay nag-asikaso na rin siya ng sarili para humango ng maititindang gulay sa kanilang kapitbahay. Palabas na siya ng kanilang tarangkahan nang bumungad sa kanya si Leo. Oh, ikaw pala. Hindi mo ba ako papapasukin man lang sa loob ng bakuran nyo? Kwan kasi, wala rito si Rico. Hindi naman si Rico ang sadya ko Gusto lang kitang makita uli para kumustahin. Pero mukhang hindi maayos ang lagay mo sa tingin ko. Hindi na nakatutol pa si Carmen nang tuloy na pumasok si Leo sa kanilang bakuran. Dumiretso ito sa kubo at prenteng na upo roon. Napilitan si Carmen na pakiharapan ito. Hindi ka na sana nagpunta pa rito? Baka maghalit si Rico. Hindi ako natatakot sa kanya. Kaya ko siyang harapin kahit saan at kahit kailan. Pero ayoko maging tampulan ng chismis dito. Sana naiintindihan mo. Nauunawaan kita sa parting yan. Pero hindi ko maintindihan, kung bakit ka pumapayag na tratuhin kanyang parang basahan. Bakit mo hinahayaang saktang kanya ng ganyan? Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko sa Maynila bago ko nakilala si Rico. Kaya mo nasasabi yan. Isa pa, mahirap nang itama ang buhay ko ngayon. Magiging tama ang lahat sa'yo kung sasama ka sa akin. Kaya kitang bigyan ng pagmamahal na hindi sakim at mapanakit. Umalis ka na, parang awa mo na. Ayokong magkaproblema na naman kami ni Rico. Aalis ako ngayon. Pero pag-isipan mo ang mga sinabi ko. Maghihintay ako sa desisyon mo.
Naguguluhang nasundan na lang ni Carmen ng tingin ang papalayong si Leo. Hindi niya maintindihan kung ano ang gusto nitong palabasin. Bakit kailangan lumapit pa ito sa kanya? Alam niyang sa ilang buwan nitong pananatili sa baryong yon ay batid na nito ang mga tungkol sa kanyang mga hindi magandang pinagdaanan sa Maynila. Hindi yun lingid sa buong baryo dahil na rin kay Rico. Si Rico na rin kasi mismo ang nagkwento sa mga kaibigan nito kung anong trabaho niya noon at paano siya nito nakilala. Maghapon namang tumulong si Rico sa pamilya ni Celso sa pag-aasikaso ng bangkay nito. Tulad ng inaasahan niya, naitanong ng mga pulis kung sino ang huling nakasama nito nung gabing yon bago ito natagpo ang patay. Sinabi naman niya ang lahat ng impormasyong kailangan ng mga otoridad para sa investigasyon ng kaso. Nakiramdam din siya sa pamilya ni Celso kung sino ang pinaghihinalaan ng mga itong salarin sa nangyari. Madilim-dilim na nang maisipan niyang umuwi. Dumaan muna siya sa tindahan ni Aling Bebang para kunin ang mga binili niya nung umaga. Oh, Rico! Ginabi ka na yata kina Celso. Hinatid na ba sa bahay nila yung bangkay niya? Hindi pa eh. Katatapos lang kasi kaninang hapon ng autopsy sa bangkay niya kaya ngayon lang inaayos sa punerarya. Abay, matagal din palang pag-autopsy ano? Oh, nakita mo man lang ba yung itsura ng bangkay ng kumpare mo? Hindi na. Saka ayoko na rin naman makita. Nako, ang sabi kalunos-lunos daw yung itsura ni Celso. Palagay ko aswang ang dumali sa kumpare mong yon. Nako, kumana na naman kayo ng haka-haka niyong yan. Yung binili ko kanina pala, nasa na? Tinadaan niyo ako sa chismis eh. Eto na, ikaw naman, nagkukwento lang naman ako Wala namang masama siguro doon, di ba? Ay, siya nga pala, maiba ako. Bantayan mong maigi ang asawa mo, nako! Baka hindi mo namamalayan inaaswang na rin pala. Otomatikong kumunot ang noo ni Rico sa sinabi ni Aling Bebang. May mali siya kasi siyang nahimigan sa pagkakasabi nito. Para bang iniinsulto siya na di niya mawari. Anong ibig niyo sabihin inaaswang, Aling Bebang? Wag mo na sanang sasabihin kay Carmen na sa akin ang galing to, ha? Pero alam mo na, nagmamalasakit lang naman kasi ako. Nakita ko kasing may gwapong lalaking nanggaling sa bahay niyo kaninang pag-alis mo. Nako, ang tagal bago ko nakitang umalis Agad nangatal ang buong kalamnan ni Rico sa matinding galit at selos. Tiimbagang nitong tinalikuran ng matanda at madilim ang mukhang naglakad pa uwi. Marahas nitong itinulak ang tarangkahan at mabilis na pumasok sa bahay. Agad nitong sinampal si Carmen nang mabungaran ito sa loob. Talipandas kang babae ka? Bakit, Rico? Ano na naman ang kasalanan ko? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wag na wag mo akong gagaguhin, punyemas ka! Pero hindi pa ako natatagalang umalis ng bahay nagpapasok ka na pala agad ng ibang lalaki rito. Hindi na nakatiis si Carmen sa walang habas na pananakit ni Rico sa kanya. Tuluyan ang napatid ang kahuli-hulihang hibla ng pasensya niya at naubos na rin ang takot niya sa katawan. Nang muli siyang hablutin ni Rico ay malakas niya itong itinulak at tumakbo sa kusina. Sinundan siya ni Rico ngunit agad niya itong inambahan ng nahagilap niyang itak. Sige, lumapit ka! Saktan mo ulit ako para may dahilan akong tagpasin ang ulo mong walang laman! Carmen, ibaba mo yan! Ibaba mo sabi yan! Hindi, Rico! Sawang-sawa na ako sa mga pananakit mo! Punong-puno na ako sa mga pambibintang mo! Lahat naman ng pag-intindi ginawa ko na para lang makuha ang tiwala mo! Pero bakit ayaw mo ibigay sa akin yun? Dahil hindi ka karapat-dapat sa tiwala ko. Alam kong iiwan mo rin ako kapag nakita mo ang kahinaan ko tulad ng ginawa ng nanay ko sa tatay ko. Mahal ni Rico si Carmen, ngunit natatakot siyang iparamdam yun. Ayaw niyang makita nito na ito ang kanyang kahinaan. Natatakot kasi siyang maulit sa kanya ang nangyari sa kanyang ama. Masyado itong mabait at marupok kaya hindi man lang nangimi ang kanyang ina na iwanan sila. Naging sanhi yun upang matakot siyang magpakita ng pagmamahal. Kung ganun pala,
Bakit hindi mo na lang ako hiwalayan? Dahil kung di mo kayang magtiwala sa akin, hindi mo rin ako kayang mahalin, Rico. Patuloy mo lang akong sasaktan. Hiwalayan? Para ano? Para maging malaya kang sumama sa kabit mo? Hindi ako tanga para gawin yon, Carmen. Pwes, hindi na rin ako tanga para hayaan ka pa nasaktan ulit ako. Matiim na napatingin kay Carmen si Rico. Bakas niya sa maamo nitong mukha ang paghihimagsik ng loob sa kanya. Bahagya siyang nakaramdam ng pagkabahala. Kung magiging marahas pa siya, ay tila hindi ito mangingiming lumaban na sa kanya. Hindi niya gustong masaktan pa niya itong lalo, kaya't pinilit niyang ikalma ang sarili. Baka tuluyan ang mawala sa kanya ito at hindi niya yon kakayanin. Madali akong kausap ngayon, Carmen. Hindi ka masasaktan basta tiyakin mo lang na hindi mo ko gagawing pendeho na may ipot sa ulo. Dahan-dahang ibinaba ni Carmen ang itak nang makitang kalmado na si Rico. Tila naramdaman din itong seryoso siya sa kanyang mga sinabi. Hindi na niya ito sinagot pa. Subalit buo na ang kanyang desisyon. Yun na ang huling beses ng pananakit ni Rico sa kanya. Nang bahagyang humupa ang galit, ay padarag na muling lumabas ng bahay si Rico. Pakiramdam kasi niya ay biglang nagsikip ang dibdib niya sa kakaibang init na lumukob sa kanya. Hindi niya mawari, pero pakiramdam niya ay nanunuyo ang lalamunan niya sa sobrang uhaw na hindi niya maintindihan. Tulirong naglakad siya ng walang tiyak na patutunguhan. Namalayan na lang niyang nasa loob na pala siya ng kakahuyang patungo kina Celso. Namataan niya si Ambo sa di kalayuan na mag-isang naglalakad galing kina Celso. Nakangising sinundan niya ito. Samantala, hindi inaasahan ni Carmen na darating si Leo pagkaalis ni Rico. Leo? Anong ginagawa mo rito? Huwag ka nang magtanong pa. Sumama ka na sa akin ngayon din. Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang masira ang tahimik mong buhay dahil sa akin? Wala na rin namang masisira sa akin kung yan lang ang inaalala mo. Mag-isip kang mabuti, Leo, dahil ayoko masaktan ka. Mas nasasaktan ako sa patuloy na pagtanggi mo. Mas masakit sa akin makitang pinipili mo ang miserableng buhay kaysa sumama sa akin. Pero natatakot ako, Leo. Paano si Rico? Hindi ka naligtas sa kanya. Kaya't sa ayaw mo sa gusto, sasama ka sa akin. Huwag ka mag-alala dahil kaya kitang panindigan. Kaya kitang protektahan. Hindi na nakatutol pa si Carmen. Tutal ay wala nang mawawala sa kanya. Wala na rin siyang mapupuntahan sa sandaling iwanan niya si Rico. Naisip niyang yun na rin marahil ang pagkakataong ibinibigay ng tadhana para muli niyang mabuo ang kanyang sarili at maitama ang lahat ng pagkakamali niya. Bago pa dumating si Rico ay sabay na nilang nilisan ni Leo ang bahay nito. Madaling araw naman nang makauwi si Rico sa kanila. Agad siyang nagtuloy sa banyo para maglinis dahil pakiramdam niya ay nanlalagit siya at kating-kati. Hindi niya mawari kung bakit parang nanlilimahid siya at sobrang dungis. Tila may naaamoy din siyang malansa na parang amoy ng dugo na dumikit sa kanyang katawan. Wala na rin siyang damit pantaas at tanging ang itim na lang niyang pantalon ang suot niya nang makauwi. Hindi niya maalala kung saan niya naiwan ang kanyang damit. Matapos makapaglinis ay ipinasya niyang sa kubo ulit matulog. Alam niyang galit pa sa kanya si Carmen kaya't ayaw na muna niya itong istorbohin. Hindi na niya ito sinilip sa kwarto dahil sa sobrang pagod. Hindi na rin siya nag-abalang kumain dahil pakiramdam niya ay busog na busog siya. Dahil sa magkahalong puyat at pagod ay maghapon siyang nakatulog. Medyo madilim na nang magising siya. Agad siyang pumasok sa bahay para hanapin si Carmen. Nagtuloy siya sa kanilang silid upang tingnan kung naroon ito. Ngunit binundol ng kaba ang dibdib niya nang mapansing tila walang palatandaang natulog doon si Carmen. Lumabas siya ng bahay para hanapin si Carmen nang tawagin siya ni Aling Bebang. Hoy, Rico! Kanina pa kita inaabangan Mula kasi nung makita kitang dumating kaninang madaling araw hindi ka na lumabas. Saan ka ba galing kagabi at alas 4 ka na yata ng umaga nakauwi?
Ano bang pakialam mo kung anong oras ako umuwi, Aling Bebang, ha? Hindi naman sa nakikialam ako. Nag-aalala lang ako sa'yo dahil nakita kitang parang pagod at nanlilimahid. Akala ko na paaway ka dahil parang napansin kong parang may natuyong mga dugo at putik yung mga braso mo. Tapos nakahubad ka pa. Matalim ang mga matang napatingin si Rico sa matanda. Nag-alala siya sa mga sinabi nito. Hindi siya nito dapat nakita sa ganong ayos dahil tiyak na ipagkakalat nito yon. Nag-aalala o nag-aabang ng maibabalita? Ay, nabanggit mo ang balita. Alam mo na bang patay na raw si Ambo? Nakita raw ang bangkay niya doon sa kakahuyang papunta kila Celso eh. At ito pa ha, wakwak ang leeg nito at butas ang dibdib. Pero may hinala ang mga pulis na lumaban si Ambo. Para raw kasing nagpagulong-gulong pa ito habang nakikipagbuno sa pumaslang sa kanya. Abay dumikit na nga raw sa katawan nito yung mga putek gawa ng mahamog at umambon kagabi. Sinagilahan ng hindi maipaliwanag na kaba si Rico sa balita ni Aling Bebang sa kanya. Biglang may mga putol-putol na eksenang lumitaw sa kanyang balintataw. Bahagya pang sumakit ang ulo niya nang pilit niya itong alalahanin. Pero hindi siya nagpahalata kay Aling Bebang. Walastik. Lakas ng radar nyo ah. Detalyadong detalyado eh. Daig nyo pa reporter sa TV kung magbalita. Partida ah. Di pa kayo palalabas niyan ha, pero hanip makakuha ng mga impormasyon. Sus! Ba't parang baliwala lang yata sa'yo yung balita ko? Ni hindi ka man lang nagulat. Abay, kainuman mo rin yun tulad ni Tukne at Celso ah. Wala ako sa mood makidalamhati ngayon, Aling Bebang. Siya nga pala, napansin niyo ba si Carmen? Maghapon kasi ako nakatulog dahil sa pagod at puyat eh. Di ko tuloy alam kung saan nagpunta yung babaeng yun at gabi na wala pa. Ay, oo. Nako, yan nga ang dahilan kung bakit kanina pa kita inaabangan eh. Bakit nga ho ba? Pero wag mo sasabihin na ako ang nagsabi sa'yo ha. Hindi natulog dyan yung asawa mo. Nararamdaman ni Rico ang biglang pag-akyat ng dugo niya sa ulo sa narinig. Pakiwari niya ay bahagyang nanginig ang kanyang laman sa tinitimping galit. Kurado ho ba kayong hindi natulog sa bahay si Carmen? Ay oo naman. Kitang-kita ng dalawang mata ko na sumama ang asawa mo kagabi doon sa gwapong lalaking nagpunta kahapon dyan sa bahay nyo. Parang nakita kong nakainuman mo na rin yun minsan eh, noong bago mamatay si Tukne. Napasabunot sa ulo si Rico nang mapagtanto kung sino ang lalaking tinutukoy ni Aling Bebang. Hindi siya maaaring magkamali. Ang foreman nilang si Leo ang kabit na sinamahan ni Carmen. Kuyom ang kamaong nilisan niya ang tindahan ni Aling Bebang. Mabuti na lang at maagang sumikat ang buwan kaya't maliwanag sa daan patungo sa Tumana. Mabilis niyang narating ang bahay ni Tandang Ipe na kasalukuyang tinutuluyan ni Leo. Inabutan niyang nasa labas ito ng bahay at tila inaasahan na ang pagdating niya. Nagdidilim ang paningin sa galit na agad niya itong sinugod ng suntok. Ngunit mabilis itong nakailag. Walang yakang animal ka? Ikaw palang hayop na pumipendeo sa akin? Ilabas mo ang asawa ko! Ilabas mo si Carmen! Wala kang asawa rito, Rico. May nakikita ka bang Carmen dito? Ulul! Carmen! Lumabas ka riyan! Lintik ka! Lumabas ka! Umalis ka na, Rico. Habang nakakapagpigil pa ako. Lalong napikon si Rico sa maangas na asta ni Leo. Gigil na muli niya itong sinugod at pinaulanan ng sipa at suntok. Subalit lahat ay nasasangga nito. Saglit siyang tumigil sa pag-atake rito at matiim itong tinitigan. Dahil sa naririnig na komosyon sa labas ay napilitan namang lumabas si Carmen. Ano to, Carmen? Akala ko ba nagkasundo na tayo? Di ba sabi mo gusto mo magtiwala ako sa'yo? Pero ano tong ginawa mo, ha? Binalaan na kita pero tinatarantado mo pa rin ako! Pasensya ka na, Rico. Ginawa ko rin naman lahat ng pagtitiis sa piling mo. Sa kabila ng mga pagkukulang mo, ng mga pangmamaliit mo sa akin at pananakit ay hindi ako bumitaw. Binigyan kita ng maraming pagkakataong ipakita sa akin na karapat dapat ka ring mahalin. Pero sinayang mo lahat yun. Ano, ganito na lang ba yon?
Iiwan mo na lang ako basta sa ere? Utragis. Bakit? Dahil dyan sa kabit mo, ha? Ang gagong yan bang pinagmamalaki mo? Hindi ko kabit si Leo. Kasal ako sa kanya. Kaya kung meron man akong kabit, ikaw yon at hindi siya. Daig pa ni Rico ang nasabugan ng bomba sa revelasyong yon ni Carmen. Pakiramdam niya ay saglit siyang nabingi. Parang gustong sumabog ng dibdib niya sa pinagsamang galit at pagkabigla. Kalukuhan? Paano mangyayari yun? 5 taon na tayo nagsasama. Dahil ako ang babaeng nang iwan sa kanya ng gabi ng aming kasal, Rico. Ako ang walang kwentang babaeng yon. Bata pa lang ay lihim ng may gusto si Carmen kay Leo. Kahit malaki ang agwat ng kanilang edad ay hindi yun naging hadlang sa kanya para mahalin ito. Kaya't pumayag siya nang ipagkasundo silang ipakasal. Ngunit tutol si Leo kaya't nagdalawang isip siya. Ngunit hindi na siya noon makaatras dahil malaki rin ang utang na loob nila sa pamilya ng lola ni Leo. Ang mga ito ang may-ari ng lupang inaasikaso nila. Ang lola rin ni Leo ang gumasto sa kasal ng mga magulang niya at ito rin ang nagpaaral sa kanya. Ngunit hanggang nakasal sila ay hindi nagpakita ng interes sa kanya si Leo. Kaya't matapos ang gabing yon ng kasal nila ay ipinasya niyang lumaya sa kanila. Nagpunta siya sa Maynila dahil alam niyang hindi papayag ang mga magulang niya na makipaghiwalay siya kay Leo lalo't katatapos lang ng kasal nila. Natakot kasi siyang makulong sa relasyong siya lang ang nagmamahal. Ayaw niyang maranasan ang hirap ng loob na dinanas ng inay niya sa piling ng kanyang ama. Sa kabila ng maraming taon ay hindi ito natutunang mahalin ng itay niya. Pinikot lang kasi ng kanyang ina ang itay niya. Ramdam din niya ang paghihirap ng loob ng kanyang ama sa pagsasama ng mga ito. Dahil lang sa kanya kaya tinitiis ng mga itong magsama. Punyeta, ano to, lukuhan? Lintik! Ginagawa niyo na pala akong tanga, hindi ko pa alam! Di ko rin naman inaasahan ang pagkikita namin, Rico. May ibang dahilan sana kung ba't ako narito sa baryo nyo. Hindi malaman ni Rico kung anong damdamin ang pangingibabawi ng mga sandaling yon. Magkakahalong emosyon ang lumulukob sa kanya. Parang gusto niyang sumigaw sa sama ng loob. Nanlilisik ang mga matang napatingin siya sa dalawa. Pumasok ka na sa loob, Carmen. Hindi, Leo. Tatapusin natin ang pag-uusap na ito. Kung ganun ay hindi ko na ililihim ang lahat sa'yo, Carmen. Para malaya kang makapagdesisyon. Pagkasabi niyon ay unti-unting nagbago ang anyo ni Leo. Nagmistula itong halimaw na pinaghalong aso at baboy ramo dahil sa pag-usli ng uso nitong biglang napuno ng matatalim na ngipin. Nagkaroon din ito ng 2 mahabang pangil at matutulis na kuko. Bumalasik ang mga mata nito at napuno ng matitigas na balahibo ang mukha nito at braso. Sindak na napatanga sina Rico at Carmen. Leo? Aswang ka? Oo, Carmen. Ito ang dahilan kung bakit pinilit kong ilayo ang loob ko sa inoon kahit mahal kita. Natakot kasi akong baka itakwil mo lang ako tulad ng ginawa ng pamilya ni Lola kay Lolo Ipe. Kung ganun, ikaw ang aswang na pumaslang kina Celso at Tukne. Halimaw ka! Ako nga, Rico. Bagay lang yun sa mga halimaw na tulad ninyo na pumapas lang ng inosenteng nilalang. Mga kriminal! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong alam sa krimen na tinutukoy mo. Kayo na mga kaibigan mo ang pumaslang sa lolo kong si Tandang Ipe, mga animal. Masahol pa kayo sa halimaw. Nanlalaki ang mga mata ni Rico sa narinig. Kung ganon ay apo pala si Leo ng matandang albularyo na inakala ng lahat na nilapa ng isang asong gala. Subalit ang totoo, sila ang nakapatay kay Tandang Ipe, mahigit 6 na buwan na ang nakakaraan. Pare-pareho silang tatlo na walang trabaho at walang pera noon. Ngunit dahil sabik sa alak, ay naisipan nilang pumunta kay Tandang Ipe isang gabi. Alam kasi nila na gumagawa ito ng homemade na lambanog. Hindi naman naging maramot ang matanda at binigyan sila nito ng libreng lambanog na gawa nito mismo.
Pagkatapos ay iniwan silang nag-iinuman sa bakuran nito. Nang wala na ang matanda ay inilabas niya ang pulbos na na-score niya sa isang kakilala. Pampalakas daw yon ng tama at pampagana sa pakikipagtalik. Inihalo nila yon sa lambanog. Dahil sa lakas ng tama ng alak na may halong pulbos, ay napagkamalan nilang baboy ramo ang matanda nang bumalik ito. Tinangka nila itong hulihin pero nanlaban ito, kaya't agad niya yung inundayan ng dalang punyal na gawa sa dilaw na tanso. Ngunit laking gulat nila nang bigla itong magpalit ng anyo. Sa takot na isumbong sila nito ay tinuluyan nila ang matanda. Bago umalis ay nilinis nila ang lahat ng ebidensyang magkakanulo na nanggaling sila roon. Apo ka ni Tandang Ipe? Paanong nagkaroon ng apong aswang ang isang mahusay na albularyo? Dahil aswang din siya, hangal! Isang aswang na may angking galing sa panggagamot. Kitang-kita ni Leo ang pagkagitla sa nasisindak na mukha ni Rico. Ang pagkakaalam kasi sa baryong yon ay walang kamag-anak ang kanyang lolo at matagal na itong iniwan ng asawa. Ngunit ang totoo, si Tandang Ipi mismo ang umalis sa kanilang baryo sa probinsya dahil sa panggigipit ng pamilya ng kanyang lola. Natuklasan kasi ng mga ito ang tunay na katauhan ng lolo Ipi niya at hindi yun matanggap ng pamilya ng lola niya. Kaya't bago namatay ang lola niya ay hiniling din itong puntahan niya ang lolo niya sa baryong yun. Subalit naging abala siya sa paghahanap noon kay Carmen, kaya't huli na nang makapagpasya siyang puntahan sa baryong yon si Tandang Ipe para tuparin ang kahilingan ng kanyang lola. Natagpuan kasi ang bangkay nito ng araw na dumating siya. Ngunit bilang isang aswang ay batid niyang may ibang salarin sa pagkamatay nito. Sa unang tingin pa lang niya ay alam na niyang walang kaugnayan sa pagkamatay ng lolo niya ang asong lumapa rito. Kung kaya't nagpasya siyang huwag magpakilala at manatili sa baryo. Gusto niyang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang lolo. Swerte namang naging kaibigan niya noon sa Maynila ang kontraktor na nakakuha ng kontrata sa paggawa ng kalsada sa baryong yun, kaya't nakiusap siyang siya ang gawing foreman upang malaya siyang makapag-imbestiga. Pero huwag ka mag-alala, Rico. Hindi lang ako ang aswang sa baryong ito. Anong ibig mo sabihin? Sumikat na ang buwan, Rico. Wala ka bang nararamdamang pagbabago sa sarili mo? Bilang kadugo ay amoy niya ang mutya ng pagkaaswang ng lolo niya na nasa katawan ni Rico. Nasindak naman si Rico nang mapagtantong puno na rin siya ng matitigas na balahibo sa braso at mukha. Subalit saglit lang ang sindak na yon. Unti-unti itong napangisi nang mapagtantong may laban na siya kay Leo. Hindi man niya alam kung paano siyang naging aswang ay hindi na mahalaga sa kanya. Mabilis niyang sinalakay si Leo. Napangisi siya nang mahagip niya ito sa dibdib ng kanyang matulis na kuko. Lalo siyang nasiyahan nang makitang pumulandit ang dugo nito sa nalikha niyang sugat. Nang muli siyang umatake ay nahawakan niya ito sa magkabilang balikat. Ngunit nahawakan din siya nito sa braso, kaya't nagkasukatan sila ng lakas. Bagong aswang ka lang, Rico. Malakas ka man sa akala mo, ay hindi mo pa rin kayang tulad ko na totoong aswang na may dugong albularyo. Lalong sumiklab ang galit ni Rico sa sinabi ni Leo. Itinodo niya ang lakas hanggang napaibabawan niya si Leo. Ngunit nagtaka siya nang sa halip na lumaban ay bumalik sa dati niyang anyo si Leo. Siya namang pagsulpot ni Aling Bebang kasama ang mga pulis. Malayo pa lang ay ramdam na ni Leo na may mga paparating kaya nagbalik ito sa anyong tao. Isang kakayahang wala pa si Rico. Hayun, Chip! Naku, baka mapatay na ng aswang yung kabit ni Carmen, Panginoon ko! Hindi na nagawang tumakas ni Rico nang ratratin siya ng bala ng mga pulis. Habang unti-unti itong nalalagutan ng hininga, ay narinig nitong bumubulong ng mahiwagang kataga si Leo. Tuluyang bumagsak si Rico nang isuka nito ang mutya ni Tandang Ipe.
Sakalang din nakalapit ang mga otoridad na kasama ni Aling Bebang. Nagduda kasi ang matanda sa itsura ni Rico nang umuwi ito nung madaling araw. Lalo pa siyang naghinalang may kakaiba sa kapitbahay niya nang tila may malansang amoy ng dugo na sumisingaw sa katawan nito habang kausap niya sa tindahan. Naghinala siyang si Rico ang aswang. Marahil kakadayo nito ng inuman ay nayanggaw ito. Nang makita niyang may dumating na mga pulis sa bahay ni Rico ay nag-usyoso siya. Natagpuan pala kasi ang damit ni Rico na puno ng putik at dugo, di kalayuan sa bangkay ni Ambo. Kaya agad niyang itinuro sa mga otoridad ang bahay ni Tandang Ipe. Alam niyang posibleng naroon si Rico dahil doon nakatira ang kabit ni Carmen. Hindi muna sumama sina Leo at Carmen sa mga otoridad para magbigay ng pahayag. Sinabi nilang susunod na lang sila pagkatapos magpalit ng damit ni Leo. Nang wala na ang mga pulis ay lumapit si Leo kay Carmen. Ngayon ay malaya ka na makapagdesisyon, Carmen. Mauunawaan ko kung hindi mo ako matatanggap. Kahit suko hanggang langit ang pagmamahal ko sa'yo, ay handa akong muli kang palayain. Hindi mo na kailangan gawin yun. Alam ko na ang lahat, kaya't buo na ang aking desisyon. Tanggap ko ang lahat sa'yo, maging ang lihim mong pagkatao. Nahiya lang akong bumalik sa'yo dahil hindi na ako tulad ng dating Carmen na nakilala mo. Kalimutan na natin ang mga nakaraan. Magsimula tayong muli, Carmen. Tumango si Carmen at pinulot ang perlas na lumabas sa katawan ni Rico. Gumuhit sa labi niya ang isang makahulugang ngiti nang yumakap kay Leo. Buo na ang pasya niya. Siya ang hahawak ng mutya ni Tandang Ipe. Siya ang susunod sa yapak nito bilang aswang na manggagamot.